Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos, at sa oras na ito may tatalakayin naman po tayo para sa inyo. Ang mga katanungan po ninyo, ang mga pending question po ay atin pong bibigyan ng kasagutan. At sa oras na ito, ate po itong ipapasagot kay Brother Romer Gatual, no? Sa lahat ng mga nandyan nakaabang sa ating programa, magandang araw po sa inyong lahat. Atin na po ibigay ang mga natin. Atin muna tawagan si Brother Romer para sa araw na ito kung anong kanyang maisasagot. A few moments later. Hello, Brother Romer. Oh, hello. Okay. So, may mga katanungan dito, Brother Romer, na nangangailangan ng kasagutan. Pwede mo ba sagutin sa araw na ito? Apo, bro, Jando. Okay. So, ang unang katanungan, Brother Romer, itong nakalagay dito, sabi ni Raymond Chavez, pwede ba magpasugal sa burol ng patay? Okay, so ang tanong, pwede ba magpasugal sa burol ng patay? Wag na po. Kasi hindi po pwede na magsugal sa burol ng patay kasi sagrado po yun. Dapat po na kapag ganoon na mga sitwasyon, dapat po tayo na magdasal para sa kanya. Hindi po natin haluan ng mga masasama na mga gawain tulad ng sugal. Kasi involved na po ang pera niyan, at saka dapat po talaga na magdasal tayo. Yun po talaga ang payo po sa atin ng simbahan. Kasi kalimitan natin mga Katoliko, para hindi po tayo antukin, nagpapagawa po tayo ng sugal. So, kapag ganun, para hindi tayo antukin na masugal tayo, bakit hindi tayo magdasal? Kasi yung dasal nakakaantok. Yan po ay harassment na po ng demonyo na yan. So kapag ganoon ang ginawa natin, yan po ang pagan disposition. Dapat po natin tanggalin yung mga practices na yan kasi so kailangan po magsugal, magdasal po tayo. Kasi po bro, na lang sa Mukhang humihina yata ang mo, bro, ang signal mo, bro. Ay, humihina. Humihina, nawawala-wala yung boses mo. A few moments later. Okay na yun. Okay. Ito naman tayo ngayon sa pangalawang katanungan naman, si LVP Vlog. Sabi ni LVP Vlog, follow-up question po. Sa live-in, paano kung after ilang years nagpakasal na sila? After ilang years nagpakasal na sila, magkakaroon po rin po ba ng effect ito sa generation line? So sabihin yung live-in, state of mortal sin, nagpakasal. So magkakaroon na po rin ba ito ng effect sa generation line? Okay, so mga ganun, kapag magkakaroon ng epekto kapag for example, hindi ka nagkumpisal, nagpakasal ka, kasi ang dami ngayon na nire-require ng simbahan na magkumpisal muna bago magpakasal. So ang ginagawa ng iba, na busy sila doon sa
preparation ng kasal, hindi na sila nakakapagkumpisal. Tapos tinanong ng pare, nakakumpisal na kayo, mag ano pa yung naglalay pa doon sa pare na opo, tapos hindi pala. So magkakaroon po ng generational curses doon sa ating mga generations, sa mga anak natin sa present. Bakit? Kasi wala tayong kumpisal. Kailangan po talaga yung pagsisisi. Dapat po, before ikasal, dapat po na magsisi tayo doon sa kasalanan nating nagawa. Kasi kahit na po doon sa mga pare, doon sa mga madre, doon sa mga monghe, once nagkasala sila ng impurity, tapos hindi sila nagkumpisal, tapos nag-renew sila ng vow, it's a curse. So hindi po talaga inaalaw ng simbahan, monghe, mga madre, mga pare, na i-ordain or i-proceed doon sila sa next stage, doon mag-extend pa sila ng another 1 year para ma-purify yung sarili nila na yung mag-strive for perfection para ma-prepare sila doon sa mismo na vow. A few moments later. Doon sa mga nagkasal, no, na kung sakali na kayo ay magpakasal sa sa inyong kailangan nyo munang dumaan sa kumpisal. Kasi requirement kasi ang kumpisal bago magpakasal. What if nilaktawan yung kumpisal? Diretso kasal. So ibig sabihin yung epekto sa generational line mananatili yon. Pero kakaiba itong kasunod nating katanungan. Ito ay may kinalaman sa mystical creature, sa mga hayop na elemental. Gaya na lang halimbawa, totoo ba yung mga tooth fairy? Yung mga sigbin, no? So yan ang ating papasok ngayon kay Brother Romer. Pero bago muna yan, ating matawagan si Brother Romer sa kanyang linya. A few moments later. Hello, Bro Romer. Marinig, bro. Rinig. Linaw. Okay, dito naman tayo ngayon sa ikatlong katanungan. Tanong dito from Makandoy. Magtanong lang po ako, Bro JD, about sigbin. Kung totoo ba yon? Ano masasabi nyo? Salamat. Okay, so totoo ba yung sigbin? Oo, totoo po yan. Kasi yan po, ang tawag dyan po, yung infestation. Kasi doon sa Negros, totoo po talaga, marami po talaga na nakikita ng sigbin. Kahit na yung papa ko, kahit na yung mga open ang third eye, kahit na yung mga bata na open ang third eye, nakikita mo sila talaga. Kasi may nangyari din doon sa aming bahay noon na si papa nandun sa bahay, tapos nagtaka kami, meron naman kaming bakod. So ang nangyari po doon, may kambing na nagsisigaw-sigaw doon sa gilid, doon sa likod. So tiningnan namin, nagtaka kami kasi walang kambing. So ang ginawa ng papa ko, lumabas siya doon sa bahay. Pagtingin niya, sigbin pala. So ang ng sigbin, ang bilis niya talagang ang bilis niya talagang tumakbo pang tumalon. So biglang nakula. Isa din may nangyari doon din sa mga niyugan, kapag ka malaki ang buwan, ng iba daw mga sigbin naglalaro. So nakita din ng mama ko, yung mga kapitbahay, ang dami lang nakikita kapag ka sinindihan mo yung parang baga na stick na kapag sinindihan mo yung walis tingting, stick na nagbabaga. So ganun po yung mata nila. Kapag ka nasilawan daw ng buwan, yun, ang mata nila nagbaga, parang nag-aapoy. So makikita talaga na ang bilis, parang kidlat talaga na palipat-lipat ng pwesto. So ganun po. Sila po ay mga infested na mga animals na pinupossess po. Kasi ang dami po na nag-testify po doon, kahit na doon sa Santander, Cebu, kasi yung mga pamilya namin taga Santander, Cebu din, ang daming mga sigbin talaga. Sabi ng matanda, sabi niya, alam mo po, kapag yung sigbin gusto niyo po ng sakyan, tapikin niyo lang po yung kweta ng 3 beses, tapos magsakay ka ng
patalikod. So ang dami pala naka-experience doon. Kahit na pumunta po kayo doon, ang dami kasi yung Santander, known yun po na may sigbinan, yung sigbin. Ang daming mga sigbin doon. Meron nga silang statue ng sigbin doon nakalagay sa highway. So ganun po, kapag ka-open ka po ng third eye, makikita mo po talaga yon. Kasi demonyo yan, pinuposes yung demonyo, yung infestation, yung mga hayop. Kahit na po yung mga kalabaw, alam nyo, yung nagbabago yung ugali ng kalabaw, pumupula yung mata, tapos inaano ka, yung sinasaktan ka, tapos iniinom nila yung dugo ng tao na kapag lumabas, kapag inatake nila, yun po, pinuposes po yan ng demonyo. Alam mo ba, yung sa Mateo, yung pinoses ng demonyo yung mga baboy, tapos yung mga baboy, yung mga baboy tumalon doon sa bangin, ganun po ang nangyayari. Pinuposes ng demonyo yung mga animals, kaya yung mga animal, nagbabago po sila ng itsura, nagbabago po sila ng ugali. Totoo po yan. Kasi nandito po tayo sa spiritual warfare. Yung mga demonyo, kaya nilang mag-possess sa bagay, kaya nilang mag-possess sa puno, kaya nilang mag-possess doon sa magmanahan sa mga bagay. Kahit na sa tao, tinatahanan nila yung tao kapag mayroon tayong ginawa ng kasalanan, nag-a-attach yung iba. Mayroong iba hindi napupusas. Pero yung sinful lifestyle, yun ang sinful lifestyle na po ang simula ng harassment ng tao. Hindi lang po yung natin yung pusas. Hindi lang po yan. Yung sabi ng iba, bro, hindi man ako napupusas. O hindi ako napupusas. Okay lang naman ako. So walang demonyo sa akin. Pero namuhay ka ng kasalanan. Andun, ang demonyo naka-attach sa iyo. Yun ang harassment ng demonyo sa atin. So, in order na may protection po tayo sa ating buhay, dapat po tayo na manitili sa grasya ng Diyos. Magpupusal po tayo kapag tayo nagkasala ng mortal sin. Huwag tayong mag-communion kapag meron tayong kasalanan. Mamuhay tayo ng banal. Yun lang po, bro. Okay, thank you sa iyo, brother Romer. Meron pa tayo dito pang-apat na katanungan naman. Okay, sabi naman dito ni Ludivina Salilin, good PM po, sinurrender ko Satanic Rosary ko sa priest dito sa Hong Kong. Pero sabi niya, itapon ko lang. Tumanggi ako. Siya ang nagtapon. Wala siya prayer or anything. Ano daw masasabi mo doon, Brother Romer? So, kapag sinurrender mo po yung Satanic Rosary, tapos tinapon lang niya, sa iyo pa rin yung Satanic Rosary. Ito, anong purpose ng pag-break po ng mga objects na infested tulad ng mga Satanic Rosaries, tulad ng mga habat, tulad ng mga infested na mga santo, yung mga Santo Niño de Palabos, Santo Niño de la Suerte. Kapag meron kayo niyan, ini-empower na po namin kayo na gamitin nyo po yung Book of Padre Siquia, yung Black Handbook. Nandun po talaga yung flow, paano po ma-break yung seals and consecrations doon sa mismo na Satanic Rosary at sa mga bagay na infested. Once na-break yun, hindi na yun sa'yo. So, ibig pala sabihin, relate mo yung link, bandage, and holy ties doon sa'yo at saka doon sa bagay na infested para mawala na yung harassment, hindi na yun sa'yo. So, kapag hindi relate ng pare, yung rosary, tapos tinapon niya, sa iyo pa rin yun. Anong gagawin? Magkumpisal ka, kumpisal mo, tapos mayroon ako Satanic Rosary, tapos mo nyo po, i-renounce. May renouncement po doon sa page 69 in the name of Jesus, sa Book of Padre Siquia, doon sa Black Handbook na in the name of Jesus, I renounce all occult beliefs and practices called rituals, charms, amulets, Satanic Rosaries, and repent, and ask to be forgiven, and accuse Jesus as my only Lord and Savior. Tatlong beses yun. Doon sa Blessed Sacrament. Kung meron kayong Blessed Sacrament sa parokya, doon sa kapilya, harap po kayo doon at saka i-renounce nyo. Once na-renounce nyo na po yun, kahit na tinapon ng iba, tinapon ng ibang pare, hindi na po sa iyo yun. So wag na po kayong tumangkilik sa mga bagay na infested tulad ng Satanic Rosaries at iba pang galing sa mga albularios, mga paraphernalias na galing po doon sa mga tao na gumagamit ng witchcraft
nagpa-practice ng budo, nagpa-practice ng yoga or yung sa New Age movement. So wag po kayo tumanggap noon. So yun lang po, Bro Jando. Okay, next naman na katanungan, Brother Romer, pang-5 na katanungan from Grace Kim Yang. Paano ang pagnovena ay isang basa na lang mula sa 1 day to 9 days? Halimbawa, ngayon, nagnovena ako ng All Saints Day. Novena, nag-upisa ako sa 1 day hanggang 9 days. Tama ba yan? Okay. So, kapag mag-novena po kayo, magsisimula po talaga kayo sa unang araw. Kasi iusog mo yan doon sa 9 hanggang sa 8, 7, 6, gano'n. Kapag magsimula na, simula ka sa first day ng novena kasi tinitignan po yan natin yung sa kalendaryo before yung pagkatapos ng novena, doon po talaga diretso yung sa naturang fiesta. So ganun po ganun po talaga ang proseso sa novena. Tapos merong iba na napuputol yung novena, napupunta doon sa kasi hindi naman kasi yung iba tridoom, hindi na nila sinusunod yung novena, yung tridoom tapos fiesta. So nagmimisa sila ng 3 araw bago ang fiesta. So ganun po ang gagawin natin, pero hindi naman talaga kapag na-miss mo yung isang novena, idugtong mo na lang doon sa sunod na araw. Kasi yun po ang pagan discussion parang hindi tayo kampante kapag hindi tayo nagkasimula sa unang nobena, parang na-miss natin, nakalimutan, i-insert nyo na lang po kung saan po kayo nagsimula. Kasi ganito po yan, malapit ang Pasko. So nasa sa isip natin, may nobena, 9 days before doon sa Christmas. So, ang isip natin, parang magsisimba ako, kukumplituhin ko yung 9 days, yung nobena, para magkaroon ako ng blessing pagkatapos ng Pasko. So anong nangyari? Ang dami ng tao doon sa simbahan na sumisimba ng Pasko, nobena ng Pasko hanggang sa Christmas, pero hindi nagsisimba sa mga ordinary days. Yung sa mga Sundays. Isang beses lang sila doon sa December lang sila nagsisimba. So hindi po yan pwede. Mortal sin po yan. Bakit? Ginawa po natin superstition yung misa, yung misa na 9 days before Christmas. Hindi yan pwede. Bakit? Hindi po necessary na kahit na magsimba ka ng ikumplituhin mo, hindi yan necessary. Yan ang pagan disposition. Kasi ang pinaka-importante po talaga, yung misa every Sunday, kasi yan po ang obligation natin na nandun po yan sa 10 Commandments sa number 3. Yung i-observe mo yung araw ng kapistahan at kalinggo. So, bakit po doon kayo sa nobena nagsisimba? Bakit doon kayo tatanggap ng blessing? So, yun po ang pagan practices, pagan disposition. So, hindi po totoo kapag ganun ang nasa isip ninyo, wala po talaga tayong grasya na matanggap. Mortal sin pa nga ang matatanggap ninyo kapag tumanggap kayo din ng Eucharistia. Kasi sa religious po yan at saka yung superstitious belief against the first commandment. It's a mortal sin. So kapag nandun ka po, yun ang nasa isip natin na kukumplitohin natin ang 9 days before Christmas. Kasalanan po yan na kapag ang purpose natin, magkaroon lang tayo ng dasi. Magkaroon lang tayo, makumpleto natin yan. Once makumpleto natin yun, kasalanan po yan. So anong gagawin natin? Ikumpisal natin yan na mga practices na yan. Na magsimba tayo, hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin ng pagsimba natin, makatanggap tayo. Okay, nawala na-drop yung call. So hintayin na atin tawagan ulit si Brother Romer. Nawala, naputol. Sabihin hanggang doon lang yung minute ng limit ng call. So atin muling tawagan si Brother Romer. Okay, no? Hanggang 10 minutes lang siguro ang limit itong natin ng ating call. Yan, nagkakaroon ng drop call. So titawagan ulit si Brother Romer sa ayun, nag-ring.
Hello po. Hello, Brother Romer, naputol. Okay, idugtong natin. Dagdag. So, okay, ganito yan. So, nagsisimba tayo, hindi sa pangangailangan natin na magkaroon lang tayo ng blessing. Nagsisimba tayo kasi ang Diyos ay dapat talaga na sambahin. Dapat po talaga siyang sambahin si Diyos niya. Kaya matanggap man tayo o wala, kailangan po natin simba ng buong puso. Kasi Diyos siya. Dapat natin bigyan siya ng proper yung pinaka-highest na respect. Kasi Diyos siya. Kaya nagsisimba tayo. Dahil po sa humility. Dahil po sa minahal po natin siya. Kasi kapag hindi natin mahal ang Diyos, hindi na tayo kailangan magsimba. Kung yan ang nasa isip natin eh. Kapag mayaman na tayo, nandito na natin lahat, ayaw na natin magsimba. So, ganun po, Bro Jando, ang ating sagot. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. So, hanggang doon na lang po muna. Thank you, Brother Romer. Okay, thank you, Bro Jando. Okay, so yun po ang sagot ni Brother Romer Gutuwal sa inyong katanungan. 5 tanong ang sinagot ngayong araw na ito ni Brother Romer. Kaya doon sa mga nagtanong sa ating comment section na hindi na pagbibigyan dahil sa Zoom, huwag kayong mag-alala. Atin pong sasagutin yan, isa-isahin po natin. Panoorin nyo lang ang bawat episode dito lamang sa Punto por Punto. This is Jando Alabado ng Straight to the Point. Okay. So, salamat sa inyong panonood at mamaya gabi, mamayang gabi is itanong mo kay Father D. Try natin baka Ramiro itanong mo kay Father D. Sa programang itanong mo kay Father D, ang tatanggapin na katanungan yun lamang nasa Zoom at open camera. Nasa Zoom at open camera. Yung katanungan nyo sa WhatsApp, isi-save po namin yan. Yung katanungan nyo sa comment section, isi-save po namin yan sa Punto por Punto at bigyan natin yan ng ibang araw para sagutin. Huwag kayong mag-alala. Panoorin nyo lang ang bawat uploads dito sa ating programa sa ating YouTube channel sa Punto por Punto at yung mga katanungan po ninyo ay ating ipapasagot sa ating mga kasamahan. Dito lamang yan. Maraming salamat po and bye-bye.